aalisin mo sa Biblia yung lawalhatiin mo ako sa'yo ng kaluwalhati ang tinamu ko sa'yo bago ang sanlibutan naging gayon. Hindi pa pala nagiging sanlibutan ng sanlibutan, nagtamo na siya ng kaluwalhatian sa Ama. Aalisin mo rin yan. Aalisin mo rin yung sinasabi niya na ni Apostol Pablo na yung karunungang sinasalita namin sa inyo, hindi nakilala ng mga pinuno kasi kung nakilala nila, sana di nila ipinako ang Panginoon ng kaluwalhatian. Aalisin mo lahat yan para patunayan mo tao siya. Pero pag nandyan yung mga talata na yan, imposibleng maging tao si Kristo. Ang posible, nagkatawang tao. Ipinaghanda ng isang katawan nang siya'y pumasok dito sa lupa. Pagpasok niya sa sanlibutan, napakaliwanag naman tunay na tunay. Hindi siya nag-umpisa sa sanlibutan, pumasok siya. Hebreo 10:5. Pakiulit mo kapatid na Daniel. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayun, yung ngayong nalagay sa katawan. Yung nalagay sa katawan, ano yon? Tao ba yon? Yung nasa katawan? Basahin natin ang Magandang Balita Biblia sa 2:9 ng Kolosas o sa Bibliang yung karaniwang ginagamit. Sapagkat ay nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. Basahin natin sa English. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Ayon, nananahan doon sa kanyang katawan ang kapuspusan ng pagkadiyos. Hindi naman pagkatao nananahan doon sa katawan yung katawan ng tao. Pero sa loob ng katawan, nananahan sa kanya ang buong kapuspusan ng pagkadiyos. Kaya ang sabi ni San Juan, unang Juan 5:20, kapatid na Daniel, basa. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo. Sa makatwid ay sa kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Uno. Mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyusan. Kaya nung pumarito siya, maraming Diyos-Diyusang nadatnan si Kristo. Sabi ni Juan, kung nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos, binigyan tayo ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo, tayo sa kanya na totoo. Sa makatwid sa kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos. Dito sa lupa, walang ibang tunay na Diyos kundi yung naparito. Sapagkat ang narito, mga Diyos-Diyusan. Papasabihin mo hindi tunay na Diyos yan. Galing ba naman sa sinapupunan ng tunay na Diyos Sasabihin mo naman tunay na tao. Malaking katarantaduhan naman yon, kapatid. Galing sa sinapupunan ng Ama, from the bosom of the Father. Galing siya from the bosom of the Father. Ipinanganak siya ng Diyos bago pa ginawa ang sanlibutan. Yung galing sa kanyang sinapupunan na ipinanganak niya, ang sabi ng Biblia, tunay na Diyos yun nung makarating dito sa lupa. Hindi tao yon, kapatid. Kung may tao, yung katawan, yun ang tao. Pero yung nasa loob nun, nananahan sa kanyang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Yun ang oras ko, tapos na. Yan po. Sige po kapatid, meron kayong 10 minuto para cross-examine yung pong ipinaliwanag ni kapatid na Eli. Hello. Meron. Maraming salamat po, Brad Eli, sa inyong pagsagot. Unahin ko lang po yung sinabi nyo kanina na si Kristo ay hindi malilipol. Ay wala naman po akong sinabing siya'y malilipol. Ang sinabi ko, ang malilipol, yung Diyos na hindi gumawa ng langit at lupa. At aminado kayo na si Kristo hindi gumawa ng langit at lupa. So makatwid, in the first place, hindi siya Diyos. Ngayon, nagtanong-tanong, ang sabi nyo, nadudoon siya at kasama siya. Pero aminado kayo na hindi siya katulong. Maliwanag yan mga kapatid. Sinabi niya kanina yon, hindi na niya pwede bawiin yon.
si Kristo ay kasama raw ng Diyos. Granting without conceding na kasama nga ng Diyos si Kristo, ang tanong dyan ay, nung kasama ng Diyos si Kristo at nasa sinapupunan, so ang ibig sabihin ay yung nasa pinapupunan ng Diyos ay Diyos din ang kanyang likas na kalagayan. Tama po ba ako? So, lilitaw mga kababayan, ang Diyos, mayroong kasamang Diyos. Labag po yan sa pagtuturo ng Biblia, mga mahal na kapatid. Sabi po sa Deuteronomio 32:12. Ano po ang tanong nyo, kapatid? Oras po ninyo para magtanong, hindi po para magpaliwanag. Sorry. Hindi ko na, akala, ang malinaw na ibinigay, sandali lang po, pwedeng pause ang time kasi meron lang tayong nire-resolve, no? Ang malinaw po yung ibinigay kong yung preposition. Unang tindig, sasabihin ko yung aking stand. Kalawang tindig, tapos susunod si Brother Eli, sasabihin niya yung kanyang stand. Pangalawang tindig, sasabihin ko yung sagot sa inilahad ni Brother Eli. Tapos meron pa uling 10 minuto si Brother Eli para i-cross-examine o sagutin yung aking tindig na inuunang tindig. Tapos yung cross-examination at Kaya nga po, 20 oras minutes, nyo na po para magtanong ngayon, kapatid, dahil nagtindig na po si Brother Eli kanina. Oras nyo po ngayon para magtanong doon sa kanyang ipinaliwanag. So, cross-examination natin. Ito yung 20 minutes kong cross. Okay. Pwedeng pakihiling na lang na makilagay niya ng screen yung number sa screen para alam na rin kung lumalampas. So, Brother Eli, ang tanong ko sa inyo, si Kristo'y kasama ng Diyos, sabi nyo. Bakit po ang sabi sa Deuteronomio 32:12, walang ibang Diyos na kasama? Kung meron palang kasama, tapos yung kasama niya, Diyos. Hindi po ba lilitaw? Contradiction yun? Hindi. Siguro sa isip mo, kapatid, kontradiksyon. Pero kung basahin nga natin yung 32 Gs ng ng Deuteronomio. Kanyang 32:12. nasumpungan sa isang ilang sa lupain at sa kapanglawan ng isang umuungal na ilang. Kanyang kinanlungan sa palibot, kanyang nilingap, kanyang iningatang parang salamin ng kanyang mata. Parang agila na kumikilos ng kanyang pugad, na yumuyong-yong sa kanyang mga inakay. Kanyang ibinubuka ang kanyang mga pakpak, kanyang kinukuha, kanyang dinadala sa ibabaw ng kanyang mga pakpak. Ang Panginoon na mag-isa ang pumatnubay sa kanya, at walang ibang Diyos na kasama siya. Yun. Sa Israel kasi, nasa Ehipto sila. Maraming Diyos sa Ehipto Maraming Diyos sa Ehipto, kapatid. Sana kukunin mo yung talata na kasama yung context. Noong ang Israel umalis sa Ehipto, sa ilang, baka maisip nung Israelita na kasama nila yung mga Diyos na iniwan nila sa Ehipto. Mahigit 10 yun Ine-emphasize dito, ang Panginoon ang pumatnubay sa kanila, sa ilang. Walang ibang Diyos na kasama niya. Yung mga Diyos na nakilala nila sa Ehipto na hindi naman mga tunay na Diyos, walang ibang kasamang Diyos nung pinapatnubayan niya yung mga Israelita sa ilang. Diba? Hindi ay ibig sabihin niyan, tao si Kristo. Wala kahit sa hint niyan yung tao si Kristo Nung patnubayan niya ang Israel sa ilang sa kanilang paglalakbay, galing ng Ehipto, na kung saan sila nanggaling sa isang bansang maraming mga Diyos, ine-emphasize lang ng sulat ni Propeta Moises na nung patnubayan sila sa ilang, walang ibang Diyos na kasama. Yung mga Diyos sa Ehipto, tinutukoy doon. Yung mga Diyos-Diyusan. Wag mo namang kukunin yung talata ng Biblia out of context. Magkakamali ka talaga pagka out of context mo kinuha yung talata sa Biblia. Yun ang sagot ko doon sa tanong mo. Okay, paglilinaw lang, akala ko kasi pangalawang tindig ko to, yung pala cross na. So, diretso na lang ako doon sa cross. Kasi yung mga talatang ginamit nyo na para patunayan na si Kristo'y Diyos, ay wala doon yung term na tunay Maliban doon sa binasa nyo, yung unang Juan 5:20 na sinabayan pa nga ng inyong mga kapatid. Kung pwede, pakilagay natin ulit sa screen, mga kapatid, yung unang Juan 5:20 para maitanong ko yung aking follow-up question kay Brother Eli. Ayan. Doon sa second sentence, ang sabi ay,
ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Brother Eli, hindi naman po ang nakasulat doon ay, si Kristo ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ang nakasulat po doon, ito. Ngayon, ang tatanungin dyan, kanino tumutukoy yung ito? Sa tunay na Diyos. Ang tanong dyan, sino ang tunay na Diyos? Kung maaari, pakilagay natin yung MB kasi mas malinaw doon yung unang 1.5.20. Ayan o. Kung maaari po, pakilagay natin sa magandang balita para malaman natin, sino ba yung tinutukoy ng tunay na Diyos? Ang sabi kasi ni Brother Eli, si Kristo raw yun. Eh, hindi naman nakasulat yung Kristo. Nakasulat ay ito. Kaya kung maaari, para maging malinaw, pakilagay muna natin yung saling magandang balita. Ayan. Mga kababayan, ang sabi dyan, at nalalaman nating na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Ang tanong ko sa inyo, Brother Eli, bakit pumarito ang anak? Sino ang kanyang ipakikilala? Ang kanyang sarili ba? O ang tunay na Diyos? Ang tunay na Diyos ang ipakikilala dyan, di ba? O kapatid, sagot ko ganito. Pagka ang iyong paninindigan, gagamitin mo yung magandang balita, Biblia, hindi yan ang Bibliang isinalin na word for word from the original. Yan ay paraphrase. Ano? Kaduda-duda yan, salin na yan. At si Manalo man, hindi ginamit yan, tandaan mo. Hindi ginamit ni Felix Manalo yan. Alam mo ang pananaw ni Felix Manalo tungkol sa Katoliko at Protestante? Ang nagsaling kasi niyang magandang balita, Katoliko at Protestante, magkatulong. Ang pananaw ni Felix Manalo, basahin nga natin sa pasugo. Ito ha, babasahin ni kapatid na Daniel sa'yo ha. Kaya sa wakas August ng lathalang 1961. ito, Pasugo August 1961, kaya sa wakas ng lathalang ito, dapat na nating itakwil ang mga paring Katoliko at ang mga pastor protestante sapagkat sila'y mga ministro ni Satanas. Dapat din nating itakwil ang Iglesia Katolika at ang iba't ibang Iglesia Protestante sapagkat sila'y hindi sa Diyos kundi sila'y kay Satanas o sa demonyo. Ayon. Yung palang mga pastor ng protestante at mga pare sa demonyo, nagsali ng Biblia. Yun ngayon ang ginagamit mo, yung sali ng mga sa demonyo. Sabi ni Manalo yun, di ako may sabi, no? Pero susundan kita para bigyan ko ng kaligayahan mo, no? Babasahin ko yung magandang balita, Biblia. 5:20. Nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos at sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kita mo na, nasa tunay na Diyos tayo, yung Ama, tapos, at sa kanyang anak na si Jesucristo. Itong Kristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sa 21, ba't sinabing tunay na Diyos? Mga anak ko, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyusan. Yung naparito, tunay na Diyos yun. Yung naparito, ito. Kaya nga naparito, ito eh. Ha? Alam nga namang naparito, yun. Iba yung naparito, ito. Kaya nga ang ginagamit, demonstrative pronoun. Ito. Ang tunay na Diyos at buhay na wala hanggan. Bakit? Hindi naman natapos yung talata ron eh. May kasunod pa, 21 eh. Mag-ingat kayo sa Diyos-Diyusan. Kaya sa dami ng Diyos-Diyusan sa lupa, ang naparito na tunay na Diyos, yung anak ng tunay na Diyos. Siyempre, anak ng tunay na Diyos yun. Tunay na Diyos din yun. Ano? Ngayon, ginamit ko yung magandang balita para bigyan kita ng kaligayahan, kapatid. Pero walang sinasabi dyan na si Kristo'y tao. Diyan sa talatang yan. Walang sinasabing tao si Kristo dyan. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Magandang balita yan, ano? Sino ba yan tunay na Diyos at buhay na walang hanggan sinasabi dyan? Basahin natin ang magandang balita rin. 1:1 hanggang 4, kapatid na Daniel. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos. Unang Juan, anak. Unang Juan. 1:1 hanggang 4. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya. Nasa simula pa'y siya na, ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay,
nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo at ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na